ko na kaya. Takot ako. Takot na yung brad. Okay, so ayan na guys yung tinira natin. So sinakap na natin yung engine. Yun pa, mapatay. Patay ko yun. Wala no, hindi support. Taod na. Maraming salamat sa mga sumusuporta at lagi nag-follow sa 130. Hindi ko na kaya. Takot ako. Takot na yung brad. Okay, magandang araw. So last part ng ating installation ng ating vlog guys. Itong Ford Ranger 3.2 wild truck. So kung saan guys tinanggal natin yung makina. Nakita natin yung part 1, part 2 and part 3 kung ano yung pagkaka-set up doon guys. Tinuro na natin lahat kung ano yung pwede natin maibahagi sa inyo. So ngayon naman ang gagawin natin itong engine nakaset up na to para i-install natin. So pinapakita natin dito guys kung paano siya ikabit sa ganung sistema na chain block yung gamit natin. Wala tayong special tools na pangbuhat sa ng makina. So dahil mekaniko tayo, gawa natin ng paraan kung ano yung pinaka the best na paraan. So ito yung kinakabit natin, 3.2 engine sa wild truck ng Ranger 3.2. So ayan na siya guys, ang ginagawa natin, sineset up natin dito. Kailangan na bago pala kayo mag set up yung torque converter kailangan nakasalpak na yan. Tulad sa video na isisingit ko ngayon dito, tingnan nyo mabuti. So ayan na siya guys, so pag magkakabit kayo niya kailangan naka-set up na yan. So kailangan nakasalpak talaga yan dun sa loob. First ngipin, tsaka pangalawang ngipin, so kailangan nasagad talaga yan. Tapos itatiming nyo na daan yan bago nyo ilalagay yung engine block, okay? Para hindi na kayo mahirapan. Kasi once na hindi nyo ma-timing yan guys, yung paglagay ng torque at ng engine sa loob, hindi talaga yan papasok. So mahihirapan kayo. So kailangan na konting skills o kaalaman about sa pagpasok ng engine, especially sa mga ganitong unit. Medyo mahirap to ikabit kung wala kang idea sa automatic transmission and then sa torque converter at yung timing plate ng pagtatapat-tapat doon sa ilalim. So medyo mahirapan. So tara, samahan nyo ko sa ilalim tayo saglit guys. So ginagawa natin dito guys, ako mismo ang magta-timing sa ilalim para actual nating makuha yung tira. Kasi pag hindi natin makuha yan, kahit anong klaseng salpak mo sa taas, hindi mo alam yung papaano yung timing sa ilalim, hindi talaga ito pasok. So kailangan yung nasa ilalim guys, sakripisyo talaga. Kailangan medyo may alam pagdating sa pagpasok ng engine, dahil meron nga yan natawag na yung torque converter. Mahirap yan ipasok kung hindi mo ma-shoot mismo yung tawag yan, yung timing sa ilalim in between ng torque converter at ng engine at ng mismo yung sa flywheel guys, yung pinaka center niya, dahil meron nga center bearing yan. So yun ang tinitingnan ko dito guys na paraan para dito ako mag-aabang sa ilalim para pag sinalpak natin yung engine magtatapat-tapat na yan. So mamaya makikita nyo yung pagkaka-plastar. So pinapaliwanag ko na sa inyo na kung paano magtanggal at magkabit ng engine, and then hindi ka nagtanggal ng transmission. So yung nasabi ko kanina, yun ang kailangan yung tandaan. Okay? So medyo sakripisyo nga lang, pero at least worth it naman. Ang mahalaga may maibahagi ako sa inyo na mga kaalaman kung paano natin tinitira isa-isa, kung paano natin ina-actual, na hindi lang natin sinasabi na nakukwento lang natin. So actual natin itong tinitira guys. So advice ko lang sa mga mga mekaniko, mga baguhan, kahit meron ng alam, comment lang kayo sa baba kung ano yung pwede nyo may ambag sa pag-share natin ng mga kaalaman na ito. So yun ang mahalaga guys. So ang mahalaga ma-timing natin sa ilalim. So kailangan mayroon talagang bihasa sa ilalim na bago ka magkabit ng 3.2 na engine, dahil medyo maselan ang pag-timing niya sa ilalim. Okay?
Okay guys, so ipakisilip ko sa inyo yung sinasabi ko kanina. So ito yung transmission, naglalagay tayo para ng bolt para humigpit na siya at hindi na siya gumalaw. And then silipin natin guys yung sinasabi ko kanina ng torque converter, tsaka ring gear o yung backplate na nakakonek sa engine. So ito yung fault nga naka-timing talaga na kailangan pag pinasok mo yung makina mo, salpak talaga siya, shoot talaga siya dyan. Dahil pag hindi yan ma-shoot, yun ang hindi makakapasok guys, mahihirapan kayo. So kailangan medyo bihasa talaga yung nasa ilalim, medyo may alam. Kasi pag hindi, talagang hindi yan papasok kahit anong klaseng gawin mo. Dahil setting po talaga ito, halos 0-0 ang clearances. So kailangan medyo may alam talaga yung nasa ilalim na titingin at papaano siya ipapasok. Okay, so yan tandaan nyo guys. So ang ginawa ko na naman ito, chinek ko na lahat ng bolt sa bolt, timing sa timing, and then okay. So okay na siya. So ibig sabihin sakto yung pagkakapasok natin. Kasi pag hindi yan may clearance yan guys, kahit napaka-konting clearance yan, tapos hindi mo mahigpit, nahihigpitan mo pero hindi siya nagsisetting, ibig sabihin may sabit yon. So pag may sabit yun, pag pinilit mo, masisira at hindi iikot ang torque converter. So pag mag-start ka, dahil may sabit nga sa in-between ng engine tsaka ng torque converter, transmission, so ibig sabihin, may sabit siya, hindi siya iikot. So masisira yung starter mo. So magugulat ka, ano gagawin mo? Magbabaklas ka ng makina. So malaking trabaho. So kailangan talaga medyo may idea ka dito guys. So yun lang yun pwede may bahagi guys. So yan. So pag nasa lalim ka, kailangan i-double check mo lahat ng pwede mong ikabit, lahat ng bolt, lahat ng tinanggal, dapat may balik ng mauli ng maayos. Dahil pag hindi, once na tumakbo na yung engine, hindi mo mapapansin, magkakaroon ng mga magtutunog yung mga bolt, luluwag yung mga mechanism, and then di mo alam, baka may masira pa sa loob o may mga senaryo na pwedeng mangyari na hindi naman dapat na mangyari. So okay, so balik ako sa taas guys. So okay, medyo madugo talaga guys yung sistema na pagkabit ng engine mount ng Ford dahil masikip. Medyo nahihirapan kami mag-timing sa ilalim. So pero okay lang, laban lang, at least mayroon na kahit mahirap guys. So may ipakita lang sa inyo kung gaano kahirap pala maging mekaniko. So sa mga mekaniko dyan, shout out sa inyo, salamat sa inyo sa mga suporta nyo sa panonood ng YouTube channel ko. So God bless sa inyo guys. So ang kinakabit natin dito guys is yung mounting ng engine. And then hindi ko na na-videoan yung itsura ng mounting, pero at least sayang hindi ko na-videoan pero okay lang. So mahalaga ay may ipakita ko sa inyo yung pinaka basic tsaka pointers. So kinakabit natin yung mounting para yung chain block, yung kadena na yan sa gitna natin, matanggal natin yan para malaki yung access natin dun sa loob ng mechanism. Pagkatapos nyan, isi-set up natin pagkakabit-kabit ang exhaust manifold, turbo, etc. hanggang sa matapos siya, hanggang umandar siya. So okay. So ngayon kinakabit ni Chip yung isang mounting ng ng bandang left side ng exhaust. So silipin natin guys yung mechanism niya, medyo kalat pa talaga. Ito yung intake side, ito yung compressor, water pump, mechanism, and then sa mga electrical system niya. So madali lang naman to guys kung titingnan nyo yung pagkakayari. Basta ang gagawin nyo lang technique dyan, mag-numbering kayo 1 to 3, 1 to 3. Pag magbalik naman kayo magkabit 3 to 1, 3 to 1. Ganoon na yung technique ng mga mekaniko. Kung paano mo tinanggal, ganoon din mo ibabalik. And then kailangan malinis yung mga pyesa at naka-ready na lahat ng gagawin. So bago rin kayo magkabit ng makina o maglagay ng kung anong ilalagay nyo dyan guys, so kailangan naka-research talaga kayo. Kasi bago kayo sumabak sa gera, alam mo na kung saan ang tumbok mo para hindi kayo mamali. Dahil kung magkamali kayo, konting mali lang, hindi talaga i-aandar yung makina. So nagkakaroon ng mga problemang mabibigat na hindi mo alam kung paano mo titirahin kasi nga namali-mali yung kabit ng sensor, namali yung kabit ng electrical at yung mga iba pang mga bagay. So okay, ngayon gagawin natin guys, ipa-fast forward na natin ng konti para mas mabilis yung video natin. Okay, magkakabit tayo dito ng mga bolt doon sa ilalim, especially sa may sa part ng EGR. So dudukutin mo yan sa ilalim guys para makabit mo yung mechanism ng ibang parts ng EGR, and then sa may intake side, and then sa may natawag yan doon sa pinagtatanggal namin na mga hoses. So yun ang gagawin natin na ginagawa namin na higpitan yun para hindi siya umuga o umingay sa ilalim, especially sa may 4x4 nya. So okay yan na guys, nililinisan natin lahat ng bearing. So kailangan linisan nyo lahat ng bearing, tensioner bearing, kung anong bearing meron umiikot doon, lagyan nyo ng mga grasa, lagyan nyo ng... Okay, tapos natin linisan yung mga bearing, lagyan ng grasa.
So ang gagawing step guys, linisan lahat ng mechanism naman, mga rubberized, especially mga hoses, radiator hoses, water pump hoses, return hoses, bypass hoses. So lahat ng mga hoses guys na pwedeng linisan na para pagsalpak dire-diretso na. So kaya minamadali natin to guys para makita natin kung aandar na ba yung engine, kung kumusta na ba. So kailangan dito malinis yung pagkakatira natin, walang sabit, walang sakit sa ulo. Kasi minsan pag may mga bagay na naglagay tayo ng pyesa tapos may mga dumi na hindi mo napansin, hindi ka naglinis, yun ang magiging cause ng main problem na magugulat ka saan mo ngayon hahanapin, paano kung walang check engine. So yun pala, may nakalsong dumi doon sa loob ng hoses, especially sa intake manifold sa may turbo na part. So walang ibang way dyan, kailangan mo hugasan, linisan at i-ready lahat para pag kinabit wala ka naintindihin. So yun ang ginagawa natin guys, hugasan lahat ng pwedeng hugasan. Huwag ka magsasabon ng mga sensor, bawal yun, hindi pwede dumaan sa tubig yung sensor dahil masisira. Isa pa, mahal ang pyesa. So lahat lang ng mga hose guys, ng mga sa cooling system, so pwede mong linisan yan, pwede mong isa-isahin yan, pwede mong ibabad sa sabon yan. So yun ang mga technique. And then after that, i-ready lang natin lahat ng mga parts para may konti, diretso na, okay? So ganoon na siya kasimple guys. Lahat, pati filter, palit, lahat ng bagay na madumi, linisan. So yan yung mga technique ng isang mekaniko. So bilang mekaniko, kailangan alam nila yan na kailangan magtrabaho kayo medyo malinis. Kasi kung hindi malinis yan, ang dumi, babalik, magiging cause ng problema. So yun ang mga konting tips ko sa mga beginner. So maraming salamat sa inyo. Sana mayroon kayong may konting idea. Dahil iba ang may alam guys. So fast forward na natin guys yung paglilinis ng ibang mga parts ng fan tsaka ibang mga hoses para mas mabilis tayo. Okay. Okay, so ngayon guys, ito na yung last part na lilinisan natin. Tapos punta naman tayo sa ibang parts doon naman sa may intake manifold din, mga charging system niya. So tara, samahan niyo ako. So ito na yung isasalid natin guys, malilinis na ito. Ito yung isa-isa natin parts, ito alternator. And then ito naman yung throttle body, which is electronic system. Naka built-in na yan siya guys, medyo mahal yan. So yan yung kailangan linisan na throttle carb o carb cleaner na panglinis. Huwag yung tubig o crudo o gasolina, bawal yun. Magkakaproblema talaga yung engine guys, hindi yan aandar. So ito naman yung intake side, intake manifold system. And then ito naman nakakonect doon sa papunta naman sa sa from throttle body to intake manifold. So meron siyang sensor yan dyan. So calculated yan ng ECM. So ingatan nyo guys, so importante yan. Silipin muna natin guys yung buong system dahil nakabit na natin at tanggal natin chain block. So ito na yung mechanism niya guys. So temporarily ito yung magiging itsura niya habang wala pa yung ibang mga parts na ikakabit. So dandahanin na natin to guys, at least nakita na natin na yan na itsura niya. May bracket na yan. So okay, dandahanin natin na magkabit natin. Okay, ito na yung side ng injector guys, kung saan natin kinakabit yung injector isa-isa. So ito yung intake side, bandang right side ko. Kung nakaharap ako, then pinag-aaralan mo na ni Chip kung ano yung pagkakasistema ng mga electrical system. Dahil medyo na nakalimutan namin. So ni-research muna ulit namin guys. So dako tayo ngayon sa exhaust manifold guys. So yun din, titindi na yung mabuti kung papaano yung plaster ng mga tinatawag yan mechanism. So yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan ako ng research. So bago talaga tayo magtira guys, kailangan meron kayong kopya, may mga may mga idea kayo na pwede nang isulat para hindi kayo malito. Yun po yung technique na dapat nyo maintindihan dito. Okay, so dako naman tayo ngayon sa exhaust na part guys. So i-fast forward pa rin natin para medyo mabilis yung video natin. So okay, let's go.
Okay, so intake exhaust manifold naman tayo guys. Tingnan natin yung pagkakabit-kabit nito. So dito naman tayo magfo-focus ng idea. So let's try. May tip ako sa inyo guys kung magkakabit kayo ng exhaust manifold ng Ranger 3.2. So kailangan nyo munang ikabit ng maayos yung tinatawag na yung stainless ng AGR nya sa likod niyan. So mahirap yun guys. So pag hindi nyo napansin yun, hindi papasok yung exhaust manifold nyo. So yun, kailangan na nakaset up set up muna yun bago nyo kakabit yung manifold. Dahil pag nakabit nyo ng engine at hindi nyo na set up yung likod ng AGR na may stainless, hindi aakma ang yung exhaust manifold doon sa may AGR. So tingnan nyo yung video na i-clip ko dito ngayon. Ito yun Okay, ang location niyan is nasa likod ng makina. So, tapat mismo ng flywheel o ring gear. Ayan pong stainless na yan. So, kailangan pong nakaset up po talaga yan ng maayos at naka-plastar. Kasi pag hindi po papasok dyan. Yan po yung ng AGR. Connection ng manifold, ng exhaust manifold papunta sa AGR. So, yan po yung technique na kailangan yung tandang mabuti. Okay? Pag pinasok nyo na yung exhaust manifold, magtatapat po yan. Kung makikita nyo sa may bandang kaliwa, pinakadulo, yun po yung connection nun. So pag hindi nyo naayos yun, na set up yung tama yun, hindi papasok ang manifold. Mahirapan kayo ipasok yan doon dahil nakaklip yun na mahigpit. So ngayon, fast forward natin guys yung pagkakasunod para medyo mabilis. Let's go! Okay, balik naman tayo dito guys sa engine. So, turbo na yung kakabit natin guys. So, ako muna magkakabit para kahit papano makarelax naman si Chip. So, ingatan nyo guys yung magkakabit kayo ng budgie bolt dahil maliit lang, mayroon pong halo yung loob na yan. So, kailangan nyo ingatan yan na magkakabit kayo para hindi oil. So, let's go. Iba naman tayo guys. Tara. Ito na yung sistema guys. Nakabit na yung mechanism ng alternator, yung turbo nya, yung sa ilalim na parts, so yung mga hoses guys. So magkakabit naman tayo ng ibang mga mechanism tulad ng intake manifold, and then papakita natin yung timing. So ikakabit natin yung mga serpent belt hanggang matapos na ito guys, mabuo na natin, and then siguro baka uptan tayo ng mga gabi o hapon baka para mapaanda natin makina, pero i-diagnose pa natin, i-scan pa natin yan. So okay, ngayon ayan na pasilip. So dandahan na nakabit na natin yung mechanism. So wala pa yung serpent belt train mechanism niya guys, system wala pa, and then yung intake manifold hindi pa nakakabit, pero dandahanin pa rin natin. Okay, dako tayo sa serpent belt timing guys. So silipin mo natin yung mechanism nito. Journal, ito yung pulley, ito naman yung compressor, okay, yung air compressor, ito naman yung kanyang water pump. Okay, so at least alam nyo yung mga pasilip natin Ito naman yung kanyang sa water pump pa rin to. Dito yung labas ng yung bomba na mula sa makina papunta doon sa ito papunta doon sa radiator. Ito naman yung tensioner bearing. So pasilip natin guys, ano ba meron dito. So kung magtatanggal kayo ng serpent belt, tandaan nyo ito. Dito kayo, ito yung pointers, okay? Pointers yan para maikot mo to, tutusok mo yung 1/2 dito. Tapos ipapakanan mo yun, saka yan mag-release, mag-uluwag. So pwede mo na ikabit o itanggalin yung serpent belt. Ito naman yung, ang tawag naman nito, tensioner to. Okay, parang niya lang para tumisa lalo yung belt. Ito naman yung alternator side. So okay, yun lang, konting pasilip lang guys sa mismo sa harapan ng makina ng 3.2. So dito tayo sa ilalim, medyo mahirapan ako. Ayan yung ilalim niya guys, silipin niyo mabuti. Okay, nakita na natin yung pointers guys. Ito yung basic kung saan natin ikakabit yung serpent belt. Yan yung timing set niya. Okay, good. And then narito tayo guys sa thermostat assembly. So ito yun siya, yung plastic na nasa ilalim niyan, ang ilalim niyan yan. So ito yung tawag yan passage kung mapunta ng thermostat, and then pag open ng thermostat, yung daloy ng passage ng tubig, idediretso na yan dun sa radiator, which is dito lalabas. So ito po yung yun ang mechanism ng water tatawag na cooling system guys. So dun dumadaan yung water, mga passage nya, then dun nagkakaroon ng pressure sa pamamagitan ng bomba,
mismo, ito yung bomba ng water pump. Okay, so yung plastic na sa taas niya, yun yung thermostat assembly. So yan ang bibigay ng open and close na pasok sa papunta ng tubig papunta ng radiator. So ngayon dako tayo sa ilalim guys, kung saan titingnan na hanapin natin yung pointers kung maglalagay ka ng serpent belt. So ito yan. So yung one half na yan, diyan mo itutuhog yung special tools mo para may kabit mo o matanggal mo yung serpent belt. Ginawa natin na nag-order tayo ng serpent belt na bago dahil luma na kasi yung nailagay. So kailangan ng palitan. So ito guys, bagong-bago talaga to. Kita niyo naman halos may ano pa talaga, may mark pa, and then klaro pa yung letra. So kailangan talaga kung magkakabit kayo ng makina ng Ford, kailangan baguhin niyo na lahat ng pwede niyo baguhin diyan. So ngayon gagawin natin, ikakabit na natin guys. Papasok natin tong serpent belt doon sa loob nitong fan. Papasok doon sa dito. Pasok na dito para maayos natin, mahiliran natin. Pagkatapos, tandahan na natin ilalagay sa crankshaft, papunta doon sa tensioner, sa bearing, and then sa dalawang tensioner, sa alternator, papunta naman doon sa compressor, yun o. Yun, compressor yun air compressor. Papunta naman sa water pump niya. So, medyo tricky lang talaga siya. Medyo grabe yung tago niya. Ayun, papunta naman dito. Okay, so medyo talagang sa naman yan, sa bomba niya, water pump. Okay, so sige, hindi ko mabibidyohan ngayon ng pero dandahan makapit natin, video natin para makita nyo rin. So isa simpleng tips lang to, dahil sa Ford pag nagkabit kayo nito 5,000 po yung labor ng Ford, so medyo mahal. So at least meron kayong may idea kayo paano mag DIY. So Bell sa chip. So yan na, nakabit na natin yung radiator. So pati yung mechanism dito sa loob. Yun, pati yung belt hindi natin na-videohan, medyo busy tayo guys. So at least nakabit na yung belt, yung serpent belt. Hirap yung belt. Hirap. Ano masabi mo Chip? So, kailangan talaga puzzle yung kanyang belt. Puzzle lang. Talagay. Okay, si Chip Belsar medyo nahirapan sa puzzle talaga daw. So medyo mahirap nga naman guys tumira ng Ford 3.2 engine. So kakabit na natin ang mechanism na yan at pagkatapos niya na dire-diretso na natin to guys. So medyo mahirap talaga tirahin ng Ford, pero at least nagawa natin ng paraan. So kailangan ng research at dagdag kaalaman sa skills. So research lang, and then dako tayo sa lalim guys. Try natin lalim para matapos na to. So ito na, kinakabit na namin yung mechanism ng tawag yan doon sa may transmission ng kanyang cooling system. So may sarili siyang naka-built-in guys na cooler. Okay, para lumamig yung fluid ng ADF ng transmission. Okay, then dito naman tayo sa ilalim guys. Kabit na namin yung starter. So medyo nahirapan talaga kami kabit to guys. Alam nyo, ako nagkabit nito, inabutan talaga ako ng 2 oras. Dahil namali kami pagpasok, dahil hindi namin na ilagay muna bago namin to pinasok. So mahirap talaga, ang daming mabaklasin, pero ginawa namin, hindi na namin binaklas yung mga mechanism pang iba sa labas, kundi dinukot-dukotan talaga, kaya medyo natagalan talaga ako mismo ang tumira guys. Sabihin ko sa inyo, sa starter, kung magtatanggal ako ng starter ng Ford ng 3.2, ang labor po ang hihingin ko dyan nasa mga 4,500. Yun po yung hihingin kong labor, dahil napakahirap tanggalin ng starter ng Ford 3.2. Okay, so kung merong marunong magtanggal niya na mabilis, pero sa akin 4,500 ang labor ko. Yun po yung masasabi ko po sa inyo, dahil napaka-tricky at napakahirap. Okay, sa aircon naman tayo. So kabit natin ng mechanism ng electrical system ng aircon guys. Pagkatapos niya yan, okay naman siguro, nakabit ko na. Okay, so balik tayo sa taas guys. Okay, dito na tayo sa taas guys. So andito na tayo ngayon sa fuel system. So kailangan nyo palang i-bleeding to ng maayos, pagkat pag hindi to maayos pagka-bleeding guys, hindi aandar ang engine, especially ang supply mula sa fuel tank papunta sa fuel filter, and then papunta sa supply sa common rail system. So kailangan na bihasa kayong titiran nito, dahil medyo delikado ito, hindi to aandar pag hindi nyo alam yung paano pagkasunod-sunod. And then yan, ikabit na natin yung intake manifold. So tinanggal muna namin lahat ng mechanism guys for bleeding system, para maisa lang ang tira. So kaya nakita nyo kanina, walang hose ang ating fuel filter assembly. So okay, then ngayon guys, nakabit na natin lahat ng mechanism. So ang gagawin natin dito yan na lang kulang, yung hose sa radiator sa upper part, and then magka-cranking na tayo. Okay na guys, so set up na ang parts. So wala na ilalagay ng mga parts, and then lalagay na natin ito ng coolant. After that, okay na siya. So yung radiator nakabit na natin,
lahat nandyan na, kompleto may ang lahat ng mechanism. So wala nating intindihin guys, so kulang na lang. Okay, so bleeding time tayo ngayon guys. So on ang susi para pumasok yung fuel mula sa tangke, fuel filter, common rail hanggang sa piping. So ngayon mamayang konti magluluwag tayo guys ng mga nut ng piping para magkaroon ng labas ng hangin. So pag lumabas yung hangin, diretso tayo cranking. So okay. Start! Okay guys, so yun yung tip na dapat nyo maintindihan. So yun ang pointers tsaka basic. Pagkatapos nyo yung mag-cranking, ihigpitan nyo na yan guys dahil yung hangin sa common rail wala na. So dapat pressurize talaga mismo yung system ng fuel dahil kung walang pressure guys na magbumula sa common rail, hindi mag-activate yung ECM. So mahirapan mo paandar, so kailangan alam nyo yung pointers. So pagkatapos yung bleeding, mag-i-scan agad kayo para ma-reprogram yung ECM. So ngayon mag-i-scan tayo. So samahan nyo ko, let's go. Ang gawin natin, mag-scan tayo guys. Ito yung last part na gagawin natin sa after natin magkabit lahat ng mechanism. So pag nag-scan tayo, malalaman natin yung mga sensor na hindi nakabit, yung mga wire na naputol o ano man ang mga mechanism na nare-detect ng ECM na maging cause ng hindi pag-start ng makina. So kailangan nyo talagang i-scan yan bago nyo na ipa-andar para wala nang sabit. So nag-scan kami, hindi ko lang na ipakita yung code. Ang nangyari guys, meron siyang code, lumabas yung issue EC, yung aircon ng compressor sapagkat wala talaga yung preon pa. So lalabas talaga siya. So yun lang yung naging code, and then lumabas din yung yellow range yellow range indicator lights. So ibig sabihin yung glow plug number 3 okay na rin, napalitan na namin yon. So kailangan talaga yung i-scan para lahat ng code ma-erase, and then pag nag-start kayo dire-diretso na. So ngayon after erase guys, so paandalin na natin dire-diretso. So tingnan natin kung kumusta yung andar pag after that. Ayo. Bubbles pa siya. So ngayon guys, umandar na yung makina. Maririnig nyo guys yung andar ng engine, kakaiba. So parang may maiingay sa loob na valve train mechanism. So ano po yan, ang tawag dyan is a fuel knock. Ibig sabihin na dahil nga bagong kabit lahat ng engine, and then especially yung common rail system, may hangin sa loob ng common rail system. So ang gagawin natin dyan guys, huwag kayong matakot. Simple lang ang tip dyan. Ang gagawin nyo lang, paandalin nila ng makina ng mga ilang oras, kung maaari 4 na oras mong paandalin para lahat ng hangin doon sa loob ng fuel system mula sa tangke hanggang sa bomba, hanggang sa fuel line, hanggang sa piping, hanggang sa fuel filter, hanggang mapunta sa common rail, hanggang injector, mawala yun guys. So pag nawala yan, okay na yan. So ngayon, ang gagawin natin guys is maglalagay tayo ng preon sa AC, sa aircon compressor para malesen yung ingay. So ang gagawin natin, maglalagay tayo, mag-set up tayo ng mechanism para lagayan ng preon. So okay. So ayan na guys, nilalagay na natin yung preon. So yung pressure meron ng laman. So mawawala na yung konting ingay nung parang humming sound, o minsan parang malakas sobra yung pugong, no? So dahil din sa compressor lalakas yung laman yung aircon niya. So ngayon lalagyan natin para mabawasan. So pag nalagyan na natin yan guys, papakiramdaman natin kung ano yung pwedeng magbago mula yung pag-start natin ngayon na medyo kompleto na yung compression, nasa paandar natin ng mga ilang oras yung engine. Tapos papakinggan natin kung ano yung pagbabago, kung mayroon ba bang fuel knock na matitira. So makikita natin sa tunog. So tara, punta natin. So ngayon guys, mapapakinggan nyo mabuti yung andar ng engine, medyo malaki na yung pagbabago. So yun ang sasabi ko kanina, na once na matanggal na yung lahat ng bubbles doon sa common rail system, magbabago talaga yung andar, medyo titining. So ngayon natin napaandar ng hapon dahil umalis ako, so binalikan ko. So naka-ID lang siya. Yan na yung andar guys. So hindi pa yan ganyan ang andar niyan. Lalong gaganda pa yan. Pero ang gagawin natin guys, i-test drive natin para matanggal lahat ng hangin doon sa loob. So trust man nyo ko, test drive tayo. So okay. So ang chief mechanic ng Cars Clean TV, Cars Clean Auto Repair Shop, si Belsar, apelido brand Bensar. Sa Madalan. Si Sir Belsar sa Madalan, ang atong chief mechanic ng Cars Clean TV guys. So test drive namin yung ginawa nating medyo mahababang proseso mula pagkasira hanggang pag-ayos. Hanggang ngayon na okay na lahat, timing natin lahat. So ngayon test drive namin sa highway. So far medyo okay naman.
okay yung ano natin, tira natin, tahimik siya. At least alam natin na medyo okay yung pagkakayari natin. Yun guys, so at least May kwan ba siya? Wala siyang temperature no na kwan? Paano natin malalaman kung kwan ba? So ayan guys, papunta kami ng airport. Tingnan namin yung ano, sistema ng cooling system, tapos yung takbo niya. So far may maganda naman yung andar natin. So ayan, yan po yung highway ng Jensen, 4 lanes po yan. Ganun kaganda yung kalsada ng General Santos City. Okay ka lang, Chip? Okay lang. Observe tayo. Observe po kami. Observe para masubukan natin kung quality ba yung pagkakaayos natin. So far, yung pinapakita niya, power naman talaga yung engine. Yan. Konting hapak lang, galit na yung makina, oh. Yan. So, i-test natin ngayon sa may ligation rod. Subukan ba natin kung power talaga. Yun, thank you. Okay, medyo traffic ngayon, hindi tayo makabuelo ng mga 100 ang takbo. So mamayang gabi, subukan natin ng 130 kph ang takbo ng engine para malaman natin kung may problema yung gawa natin o okay ba. So sige, balikan ko kayo mamaya guys. Ayan guys, pinapatakbo na natin na medyo matulin-tulin. So ito yung Jensen. So ang ating driver si Chip Belsar. So nasa ano na tayo ang takbo. Nasa mga 80, 100. Ayan. So subukan natin yung ano, yung angat na konti, Brad. Yun, tahimik. So nasa 110 na tayo guys. So subukan natin yung bilis niya, yung ginawa natin 30. So 130 na tayo, 130. Hindi ko na kaya. Takot ako. Takot na yan, Brad, 130. So 130 guys. Okay na yan, at least kuha natin. So okay na, at least na-test natin na medyo okay yung takbo niya. Mga palo 130 hanggang 140 kaya pa, pero kaya. Madilim kasi. Oo, tsaka tama na yun guys para makauwi pa tayo ng bahay. Natin. At least nasubukan natin. So ano masabi mo, Chip, sa ginawa natin? So far, okay naman. Yung engine, power talaga. So mag-shoutout pala si Chip, si yung Ford Butuan. Shoutout pala doon sa taga-Ford ng Butuan. Si Madelo Dilaga. Si Madelo Dilaga. Okay, ito yung nasa video guys, ito nasa picture, nakikita nyo ngayon, yan. Siya yung pinapasalamatan namin ng buong puso ni Chip Belsar sapagkat siya yung naging susi, kaya napaandar namin yung ano. Sir, maraming salamat sa sir, shoutout sa iyo. God bless sa pamilya mo. Okay, so ngayon pauwi natin na bahay. Pagdating sa bahay, bubuksan natin yung engine bay, buksan natin yung hood. Tapos titingnan natin yung tunog ng makina kung kumusta. Pagkatapos niya, titingnan natin yung mechanism niya, yung aircon. Bubuksan na natin para malaman natin yung lamig talaga ng loob kung kumusta yung ginawa natin mga proseso. Tara, samahan niyo ako. Okay, so ayan na guys yung tinira natin. So after ng mga ilang araw, grabe yung effort natin ngayon na umaandar na yung makina. So at least okay na yung mga gawa natin guys. Malinis na natin yung mechanism nito, malinis na yung engine bay, and then ito na yung final nya. Na-test drive na natin, okay na yung gawa natin. Wala nang sabit, alakas yung hatak, swabe. Tapos ito yung minor nya. Ay, titignan natin mamaya yung aircon kung gaano siya lamig. So okay na yung tignan natin guys. So far malinis, pakinggan yung handa, tahimik. Parang hindi mo mararamdaman na umaandar yung makina na medyo malayo ka. So kita nyo na yung ginawa natin na auto detail, malinis ko siya guys. So shout out kay Sir Madelo Dilaga sa pagtulong sa amin sa unit na ito. So sir, salamat sa iyo sir. Okay. So ayan na guys, napakalinis ng gawa. Maganda talaga yung andar ng engine. Oh, wow, wala akong masabi. Habag ng Panginoon, maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. So sa loob tayo ng aircon guys, tingnan mo yung labas, nagpapawis. Oh, ibig sabihin sobrang lamig ng aircon yan, no? Kaya nagpapawis siya. Ayan, oh, kabilaan. Ayan, oh. So pasok sa loob. Oh, lamig. Ayan guys, sa sobrang lamig niya.
Tingnan nyo, halos nag-moist na yung loob. Halos nag-moist na yung loob. Sobrang lamig. So, nilagyan natin to ng treatment guys. Yung compressor ng aircon. Oh. Tingnan yan guys. Oh. Nagbasa. Sobrang lamig. Ganun kaganda yung treatment na nilagay natin sa compressor niya. Tingnan nyo guys yung usok oh. Grabe ka ganda ng nilagay natin. So wala naman siyang check engine tayo makikita. Grabe, napakalamig talaga ng compressor. Sobrang lamig. So okay, balik tayo sa makina guys. Kita niyo yan, siya, nag-yelo. So yan na yun. So maraming salamat talaga sa suporta niyo guys. So ang aking may bahay si Mrs. May baby pa ako. Singit ba? So yun lang guys, maraming salamat sa mga sumusuporta at lagi follow sa mga video natin. Although hindi man step by step natin nabibidyoan ang bawat gawa natin, at least makikita nyo lang guys yung mga pointers, yung mga basic na pwede kong maiambag sa inyo, dagdag kaalaman na rin. So at the same time, pinapromote natin yung ating cars, yung Fling Auto Repair Shop. So maraming salamat sa mga customer natin na nagtitiwala sa aming mga ginagawa. So walang humpay na pa salamat guys. So yun lang, maraming salamat guys. God bless and bye.